topic natin is rotational motion. Okay? And yung coverage nito ay tawag dito yung next two chapters, chapters 9 and chapter 10. Okay? Tulad ng sinabi ko kanina, marami itong analogy with linear motion. Okay? So sa linear motion, gumamit tayo ng coordinate system, X, Y, Z, and then sinabi rin natin na sa isang axis, like for example yung vertical axis, merong special case na kung saan merong gravitational force na nag-act dun sa object. Okay? Sa rotational motion, may mga ganung klaseng ano din, tawag dito, nuances, sabihin na natin. Pero hopefully hindi ganun ka-complicated kasi ang kailangan niyo lang na maisipin sa rotational motion is yung motion ng pag-ikot niya. Okay? And when you describe rotational motion or when you describe an object that is moving tawag dito in a circular fashion, dalawang directions lang ang titignan ninyo. It's either clockwise or counterclockwise. Okay? So walang X, Y, and Z axis. Okay? Yun yung unang difference. So it would seem mas madali kasi titignan niyo lang kung clockwise or counterclockwise. And it's actually easier. Okay? Kasi wala kayong coordinate system na kailangan isipin. Okay? Pero ang isa sa mga similarities nito sa linear motion is that gumagamit pa rin tayo ng vectors. And yung complication pagdating sa rotational motion is that yung vector ay hindi in the same plane as the rotation. Ibig sabihin, pag umiikot yung isang object, halimbawa umiikot ito, di ba? So, meron siyang tinatawag na velocity ng pag-ikot. Okay, ang tawag natin sa speed ng pag-ikot niya is angular speed or angular velocity. And velocity is a vector. Angular velocity is a vector. Yung vector that describes angular velocity ay wala sa plane ng pag-ikot. It's actually perpendicular. Okay, dun sa pag-ikot niya. So kung halimbawa ganitong ikot niya at tumitingin kayo from the top, di ba? Anong nakikita kong motion? Nakikita kong motion ay ganyan, so it's clockwise. Okay? Tingin ko dito sa top. Pag ganon, ang gagawin ninyo ay gagamitin niyo yung right hand. Taas nyo nga kung saan yung right hand niyo. Right hand. Right. Okay? Tapos, kung anong direction ng motion, sabay nyo dun sa pag-ikot. Tapos kung saan nakaturo yung thumb, yun yung vector that describes angular velocity, angular acceleration. Okay? So perpendicular siya dun sa plane ng pag-ikot. Nakasunod? Nakasunod? Okay. Anyway, may mga figures dito mamaya na ipapakita ko. So, in some sense, okay, yung equations that describe yung circular motion or rotational motion will have similarities with yung equations that describe linear motion. Ang mag-iiba lang is how we describe yung direction ng rotation. Okay? So, let me start with this. So, i-summarize natin lahat ng nung natutunan nyo from tawag dito, from yung first natin, from linear motion. Naalala nyo ba ang kinematic equations? Sige. Ano ang kinematic equations? So, i-separate ito into two. So, ito yung linear. Anong kinematic equations? Kahit na isang axis lang, x equals x naught plus xt minus plus ax t squared. Okay, yung susunod, in terms of velocity naman to, v naught x plus okay, and then yung pangatlo,
Hindi nyo na kailangan ng cheat sheet. Bisado nyo na. Pero yun yung point na gusto kong, na parati ko sinasabi sa inyo. Pag gumagawa kayo ng exercises, di ba natatandaan yung mga equations? So kailangan nyo talagang mag-practice. At hindi nyo kailangan yung cheat sheet kung nag-practice kayo. Right? Right? It took what? 10 weeks para makabisado nyo to. Pero that's 10 weeks of practice para sa inyo. Ngayon, mag-practice kayo in 3 weeks. So, todo nyo yung practice. Okay? Okay? Okay. Now, yung xi, ang tawag natin sa xi, dating karelasyon. Hindi. Wala na, nagbakasyon na. Nagbagyo lang, binagyo na rin sense of humor ninyo. Anong tawag natin sa x? Linear displacement. Okay. Meron din tinatawag na displacement that describes yung pag-ikot. Okay, ang tawag natin doon ay angular displacement. At ang symbol na ginagamit natin for that ay theta. Okay? And kung titignan ninyo, yung x is to theta. So, kung meron kang x, that is your linear displacement. Meron din tayong theta, that is our angular displacement that describes yung tawag dito kung gaano na kalayo yung naikot niya. Okay? Kung gaano na kalayo yung naikot. Okay? Mamaya, ngayon magde-define muna tayo ng terms. Ano? Tapos mamaya papakita natin figures kung paano natin talaga i-visualize yung angular displacement. Okay. Now, kung merong velocity, yung v dito is linear velocity. So meron din tayong angular velocity. Okay? Ang angular velocity, ang symbol ng ginagamit natin sa angular velocity ay yung Greek letter na omega. So omega, since ito ay the initial angular velocity to, omega naught. Okay? So v is linear velocity and omega is angular velocity. Okay, omega naught, and yung time, of course, hindi naman nagmamatter yung time, whether linear yan or anong tawag dito, ang angular or rotational motion, time is time. Okay? Then, itong A, ang tawag natin dito ay linear acceleration. Meron din tayong tinatawag na, at ang ginagamit nating symbol doon ay yung Greek letter na alpha. So ito ngayon ay plus 1/2 alpha t squared. Okay, so kitang-kita nyo kagad yung similarity ng equations sa linear at saka sa rotational motion. And we can write yung tawag dito yung the rest of the equations in the same way. V is omega, 'di ba, sa rotational motion, omega naught plus alpha t. And then omega squared is equal to, omega squared minus omega naught squared is equal to 2 alpha theta minus theta naught. Right? Okay, so in form, exactly the same, pero yung physical interpretation ay hindi pareho. First of all, sa linear motion, meron kang x, y, and z. So kung tatlo yung dimensions na kinoconsider mo, may equations ka for x, may equations ka for y, and may equations ka for z. Pero sa rotational motion, wala nang ganon. Yan na yung equations na iisipin niyo, walang components. Okay? Pero may vectors. Rotational motion. Okay, meron direction pa rin yung angular velocity tsaka angular acceleration. Okay? Okay. So, any questions so far? So, makikita nyo lahat ng quantities sa linear motion ay merong analog sa rotational
rotational motion. Dali. Okay, so sa linear motion, we define x as the angular linear displacement, di ba? So theta is the angular displacement sa rotational motion. Yung v is related sa linear displacement. Yung linear velocity ay related sa linear displacement by, paano sila related? Paano related yung v at saka yung x? Ha? Ha? Oh, pero ano tawag dito? Yun yung well, simplified version. Remember na tawag dito? It could be x could be a time varying function, diba? So it's the derivative of the displacement with respect to time. Similarly, ang angular displacement is the derivative of theta with respect to. Okay, so ito yung linear velocity at ito yung angular velocity. And yung alpha, may imagine nyo, yung acceleration, linear acceleration ay dv dt or d squared x dt squared, right? So yung alpha dito is also d dt ng omega or d squared dt squared ng theta. Okay. Okay. Now, in terms of units, yung x, anong unit ng x sa linear motion? SI unit ay meters. Yung velocity and yung acceleration. Okay. Yung theta is described, ang unit ng theta ay radians. Okay? So, ang isang ikot, is 1 revolution. Diba? Isang ikot, equal lang yan sa 2 pi radians. Or equal din yan sa, kung gusto niyo ng degrees, 360 degrees. So, ang angular velocity ay may unit na radians per second at yung angular acceleration ay may unit na radians per second squared. Okay, now, syempre pag nagka-calculate kayo, make sure na yung calculator ninyo ay naka-set sa radians na unit, hindi degrees. Okay, para hindi kayo magkamali sa calculations. Okay, pero straightforward naman yung conversion, 2 pi radians ay equal sa 360 degrees. Ang isang ikot ay 2 pi, di ba? Ang isang ikot ay 360 degrees. So madali lang yan, madali lang siya i-convert. In some cases, ang unit na ginagamit sa angular velocity ay revolutions per second. Okay, so i-convert ko lang yung revolutions to radians by using this conversion. Okay? And so on and so forth. Okay, so ganun din para sa angular velocity and acceleration. Angular acceleration. Okay, now, how do we interpret yung tawag dito? Angular parameters. So let's say yung angular displacement. So dito sa first figure, ito yung definition ng theta. Okay, yan yung angular displacement. Okay, and makikita nyo, automatically related siya sa linear
displacements through the Cartesian coordinate system. In fact, ginagawa nyo na ito before yung calculations na pag-convert from linear to rotational motion. So again, ang isang ikot ay 2 pi radians. Okay? Now, anong tawag dito? Merong distance that corresponds to the angular displacement. Itong distance na to, ang tawag natin dyan ay arc length. So, nandito yun, arc length, which we symbolize as S. Okay? Now, how is S related to theta? So, S is related to theta using this equation. S, yung arc length ay equal sa yung radius ng circle multiplied by yung angular displacement. So, yung S dito is also the linear displacement. Kasi, kung tutusin, it's moving along the circumference. So, you can think of it as a straight line motion along the circumference. Okay? Okay. So, as an example, kung titignan nyo rito, yung angle ng pag-ikot niya, okay, ang angular displacement niya is 60 degrees. In radians, ilan yan? Pi over 3. The conversion is 60 times 2 pi divided by 360, di ba? 60 times 2 pi radians divided by 360. Ang lalabas ay pi over 3 radians. Okay, now ang pi over 3 radians ay angular displacement, hindi yan arc length. Ang arc length you get by multiplying pi over 3 with yung radius. Okay, klaro ba yan? Klaro ba yan? Okay. So, yan. So if you multiply pi over 3 by the angular displacement, pi over 3 by the radius, then you get the arc length. And you use radians, hindi kayo gumagamit ng degrees when solving for the arc length. Ayos, klaro ba? Okay, next. Okay, now let's talk about yung direction. So yung direction ng rotation dito, it's either clockwise or counterclockwise. Ito, anong direction ng rotation? At ito, anong direction ng rotation? Clockwise. So makikita nyo na pag clockwise, diba, pag ginamit nyo yung right hand niyo, pag inikot nyo yung clockwise direction, yung thumb nyo nakaturo pababa. So yung vector that describes the angular velocity ay pointing downward. Okay? Tapos pag counterclockwise yung direction, so ganyan yung kamay niyo, yung thumb niyo nakaturo sa taas, okay? So which means na yung direction ng rotation, direction ng angular velocity ay upward. Okay? Upward. Now in some textbooks, nakatingin ang perspective, ang POV ay nasa ibabaw. Okay, so halimbawa, ito yung circle, yan ay counterclockwise. Tama? Ang ginagamit is naglalagay ng tundok dyan para indicate na upward o yung direction ng vector that describes angular velocity is out of the paper. Papunta sa inyo. Okay, out of the paper. Or, sorry, hindi na pala ako relevant, out of the iPad. Okay? Para maging relevant naman yung discussions. Diba? Dito naman, kung ito, pag clockwise, okay, di ba, pababa, ang ginagamit dito ay X. Kasi parang buntot ng arrow. Diba? So, into
the iPad. Okay? Sa ibang textbooks, ganun yung ano, symbols na ginagamit. Okay? So para lang maging familiar ko. Okay. Okay, so pag out of the paper, okay, we say, okay, pag out of the paper, we say na the angular velocity points in the positive z direction. Okay, tignan niyo yung z-axis. Di ba? Yung z-axis passes through the middle of the circle. Okay? So yung angular velocity dyan points towards the positive z direction. Dito naman, sa figure na ito, yung angular velocity points towards the negative z direction. Okay? Okay ba yun? Okay. So, yun yung difference nito dun sa, anong tawag dito? Dun sa linear motion. Okay. So, in some sense, mas madali. Kasi dalawa lang iisipin nyo direction, either into the paper or out of the paper, positive or negative. And yung direction is always perpendicular dun sa plane ng pag-ikot niya. Okay? Okay. So, now tulad sa anong tawag dito? Tulad sa linear motion, it could be na yung angular velocity at saka yung angular acceleration ay pareho ng direction. Okay? Pwede rin na magkaiba sila ng direction. Anong nangyayari pag yung velocity at yung acceleration ay pareho ng direction? Anong nangyayari sa speed ng object? Nag-i-increase, nag-decrease, or remain the same? Nag-i-increase. Di ba? Yun yung nangyayari pag, halimbawa, naglaglag kayo ng object, from 0, nag-i-increase yung speed ng object kasi yung acceleration is in the same direction as the motion, as the velocity of the object. Right? Nag-speed up siya. Pero pag hinagis yung object pataas, yung speed niya paakyat, yung acceleration due to gravity ay pababa, opposite sila yung direction, so bumabagal yung speed ng object. In the same way dito, pag yung angular velocity at yung angular acceleration ay pareho ng direction, bibilis yung pag-ikot. Right? And pag yung angular velocity at yung angular acceleration ay opposite in direction, babagal yung pag-ikot. Okay, may sense ba yun? May sense yun? Okay, parang ano lang, di ba? Parang physics 101 lang. Di ba? Pag, anong tawag dito? Yung angular acceleration represents yung dami ng lessons. Habang dumadami yung lessons, pabilis na pabilis yung pag-ikot ng utak niyo. Ang corny ni sir. Okay. Kailangan kong galingan yung jokes ko, evaluation na next week. Okay, so anyway. So yun lang yung kailangan yung tandaan dito. Okay, now going back dun sa mga equations na diniscuss natin. Okay, so ito yung mga equations of motion sa rotational motion. And now we have tawag dito, we can now interpret kung paano gumagalaw yung mga objects in terms of how in direction ng rotation, okay, and yung vector that describes yung angular velocity at saka yung angular acceleration. Okay, any questions? Any questions? Now, if you recall, kakasabi lang natin na yung arc length, which we also interpret as the linear displacement, ay equal sa yung radius times, anong tawag dito? Yung angular displacement. If we take the derivative of the arc length with respect to time, okay, siyempre,
in general, mag-chain rule tayo dito, no? Mag-drdt muna tayo times theta plus r d theta dt. Naintindihan yung sinasabi ko? Ang drdt represents, sige na nga, isulat ko na nga. Kasi mag-evaluation na eh. Hindi, joke lang yun. Hindi, I mean, mag-evaluation na talaga, pero I don't care. Okay. Anong interpretation sa drdt? Hindi, radius yan. Radius yan ng circle. Diba? Radius yan ng circle. Anong interpretation? Hindi. So, hindi. Tinatanong ko muna kung ano yung interpretation. How do you interpret drdt? Ibig sabihin, yung mismong radius ay nagbabago with respect to time if it is not zero. So, paano niyo imagine yung motion ng object na umiikot? Nagbabago yung radius niya habang umiikot. So, alam niyo yung analogy niyan? Alam niyo yung pizza, di ba? Siyempre, magsisimula yung pizza sa maliit na radius, pero pag pinapaikot niyo ng ganon, lumalaki yung dough. Di ba? So, yung radius niya changes as a function of time. Right? So, yun yung interpretation natin if drdt is not zero. But in most cases, dito sa mga examples na to, yung drdt or yung radius does not change with time. Halimbawa, pag nakasakay kayo sa bisikleta, meron ba kayo bisikleta? Yung gulong nyo ba, nagbabago yung radius habang nagbibisikleta kayo? Hindi, di ba? Otherwise, disaster. Right? So, in that case, yung drdt is zero. So, oftentimes, siniset natin to zero itong drdt and we are left with ds dt, which is just yung linear velocity multiplied by yung radius. Tapos ano nga yung d theta dt? Angular velocity. Okay. Now, anong klaseng linear velocity to? Ano ba yung arc length in the first place? Yung arc length, yun yung length nung nandun siya along the circumference siya, di ba? Right? Along the circumference siya. So, ibig sabihin, ano tong v na ito? Ito yung velocity along the circumference. So, it's that tangential velocity. It's the velocity that is tangent to the circle. Okay? So, lalagyan natin dito ng tangential velocity. Now, we differentiate tangential velocity with yung, if you recall, merong radial velocity or centrifugal velocity. Di ba na pinag-aralan natin before? Ano ang expression for centrifugal velocity? Kung naalala ninyo. Hindi, baliktad. Nasa ilalim yung R. Hindi. Hindi. Hindi rin. V squared over R. Diba? Centrifugal velocity or radial velocity is V squared over R. Yung pinag-aralan natin before. So, ang radial velocity is along the radius. It points towards the radius. Pero yung tangential velocity, yung vector na yan points along the circumference. It's always tangent to the circle. So, makikita niyo yan dito. Yan. Okay, so yung green arrow dito is tangential velocity. Okay, and if I draw another arrow here, halimbawa dito, yan yung tinatawag natin na radial velocity. Okay? Okay, so magkaiba ng magkaiba yung dalawa na yan. Okay, ayan. Acceleration na ito, sorry. Ay, mali, sorry. Hindi pala. Kaya pala kayo nalilito. Kaya pala hindi nyo alam. Kasi mali naman yung tinuturo ko eh. Hindi ito V, kundi A. Radial acceleration pala yan, sorry. Ay. Yan. Radial acceleration ay equal sa V squared over R. Ngayon, V squared over R. Okay? So,
And then you also have tangential acceleration, which is just yung derivative ng tangential velocity with respect to time. So again, if r does not change with respect to time, then this becomes d omega dt or r times angular acceleration. Okay, so now we have these expressions that relate yung linear motion or yung quantities that describe linear motion to the quantities that describe rotational motion. Okay, and how do we visualize them? Okay, so dito, yung kulay green na vector is yung tangential velocity, which is just equal to r omega. Okay, nakaka-derive lang natin. Yung nasa baba niya na arrow, okay, itong arrow na ito, is the tangential acceleration, which we also just derived. Okay, and ito naman ay radial acceleration, okay, na sinabi natin equal sa v squared over r. Paano naging omega squared r yan? Kasi if we replace v squared over r, yung v i-replace natin ng r omega, so r squared o omega squared over r, magiging omega squared r. Okay, which is just this expression. Tama? Tama? Ayos? Madali lang, di ba? Lahat pa rin mahirap. Any questions? Questions? Kailangan nyo magtanong. Doon sa mga nag-email sa akin, kung nagtatanong kung magdadrop o hindi, meron akong advice na binigay sa kanila na hindi nyo ginamit. Okay? Ang advice ko sa inyo is, meron tayong consultation hours. Okay? Walang nagtanong sa akin, hindi isa sa inyo during consultation hours. May mga nag-email, okay? Ang advice ko is, abuse nyo yung consultation hours. Okay? Huwag nyo sayangin. Lalo na 3 linggo na lang natitira. Okay? At ang gagawin nyo lang is titingin lang kayo ang guide nyo lang ay yung mga solve na problems dahil hindi tayo magkaroon ng chance na mag-solve ng problems. Okay? So, ang consultation hours natin ay available para sa inyo. Kung meron kayong tanong, magtanong kayo. Okay? Huwag kayong mahiya. Ano bang mas nakakahiya? Magtanong kayo or ayaw niyong magtanong dahil iisipin ng mga tao, tanga kayo or makakuha kayo ng 5. Anong mas nakakahiya? Both ang walang niya. Tinatanong ko ano yung mas nakakahiya. 5. Basta magtanong kayo. Walang mag-iisip na tanga kayo. Okay? Dahil hindi nila malalaman. Hindi nila malalaman na tanga kayo. Ibig sabihin, hindi nila malalaman na nagtatanong kayo. Okay? Hindi ko rin sasabihin. Hindi, joke lang. Okay. Any questions? Wala talaga, ha? Ang take ko dyan is naintindihan ninyo. Diyan, diba kita? Sa ibang section ka? Okay ka lang din magtanong. Yes. Anong R squared? Ha? Sige, ituro mo ko saan. Ito? Hindi ko naintindihan kung saan yung tinuturo mo. Ito? V squared over R equals sa R squared omega? Saan galing R squared? Kasi V is equal to R omega, di ba? Yun. Oh. Tapos square mo yung V, masa-square din yung R, and then masa-square din yung omega. Ayos? Yes? Ano? Okay. Yes, it's also angular speed. Pero remember, ang difference lang between speed and velocity is my direction.
It's the same. Kasi tangent siya sa circle. Yeah, oh. So, yung V na yan is also tangential velocity. And pag kinuha mo yung derivative ng tangential velocity, yun na yung angular, yun na yung tangential acceleration. Yes, exactly the same sila. So, yun yung nilagay ko dito. Yan. So, at yung tangential acceleration, pag kinuha mo yung, makukuha mo pag kinuha mo yung derivative ng tangential velocity with respect to time. Yes. Ang nakakuha din sa omega squared times r. Ito yung angular acceleration. Hindi, radial. Ha? Radial acceleration. Radial acceleration. So, radial acceleration. Kasi tignan mo kung saan siya nakaturo. Along the radius. Along the radius. Yes, yung A-rad. So, yung rad dyan stands for radial. Yung acceleration ko makukuha. Yes. Yes. Ano? Angular acceleration? Itong alpha? Angular acceleration is alpha, di ba? Anong tanong mo tungkol doon? Ayun, so related siya sa tangential acceleration. So ito yung angular acceleration mo, ito yung tangential acceleration. Okay? Sige, ano pang tanong nyo? Yes? Anong laging ano? Ay, hindi. Hindi sila laging same direction. Okay, so, bigyan ko kayo ng isang example. Anong tawag dito? So, alam niyo yung mga nagbebenta ng mga kutsilyo? Di ba? Minsan meron silang dalang panghasa, di ba? Yung umiikot, yung pinapedal lang nilang ganon, tapos umiikot, right? Tapos gaganon nila yung kutsilyo para mahasa, right? Oh yes, ang English ng hasa ay polish. Or sharpen. Sharpen. Okay? Okay, ngayon. Halimbawa ang ikot, pag ganito yung ikot. Siyempre, maglalagay kayo ng kutsilyo, pag ganyan. Yung kutsilyo ay in contact with the grinder. So yung kutsilyo actually nag-exert ng force dun sa grinder in the opposite direction as nung pag-ikot. Tama ba? Tama, kaya may friction, di ba? I mean yung friction actually nagsha-sharpen. So yung direction ng friction ay opposite dun sa pag-ikot. Which means na yung direction ng tangential acceleration as a result of the friction is also opposite dun sa pag-ikot. And alam niyo na opposite sila kasi pag tumigil kayo magpedal, pag tinigil niyo yung pagpipedal, mamaya-maya titigil na rin yung pag-ikot. And ano sinabi natin sa pag opposite ang tangential velocity tsaka opposite ang tangential acceleration, babagal. Babagal yun. Ayos? Okay na? Okay, questions pa? Ayun, nagtatanong na kayo. That's good. Okay. Now, ano pa yung hindi natin na-cover dito? Meron pa, dahil pa natin hindi na-cover. May force pa, diba? May energy pa, may angular momentum. Okay, okay mag-alala kasi ganun din naman yan, halos pareho lang din yan. May mga analogies lang din yan. Sa linear motion at saka rotational motion. Simulan natin sa kinetic energy. Anong expression ng kinetic energy sa 1/2 mv squared? Sa rotational motion, it's 1/2 I omega squared. Okay. Yung V ay linear motion, linear velocity. Yung omega is angular velocity. Ngayon, yung mass ay meron ding equivalent yung mass sa linear motion ay may equivalent sa rotational motion. At ang tawag natin dyan ay moment of inertia. Kung bakit siya tinawag na moment of inertia, wala akong idea. Okay? Pero ito yung isipin ninyo.
Sa linear motion kasi, yung mass, ina-assume natin na point object lang siya. Pero sa rotational motion, okay, nagmamatter actually yung radius, for example, anong tawag dito, pag-ikot. Okay? And yung isang classic na example, nakapanood na siguro kayo ng mga, hindi ko alam kung may nag-ice skate sa inyo. Meron ba nag-ice skate sa inyo? Si Lisa, lahat na lang ginagawa ni Lisa. Or hindi, kahit na hindi ice skate, hindi ba may mga upuan na umiikot na gano'n? Na-try nyo na ba na i-extend yung arm ninyo at saka ipasok yung arm ninyo habang umiikot yung... Tinry nyo na ba yun? Hindi, yung seryoso, tinry nyo na ba talaga o hindi? Okay, so kung na-try nyo na, di alam nyo na pag tinak-in nyo yung arms niyo, mas mabilis yung pag-ikot, di ba? At pag in-extend yung arms nyo, babagal yung pag-ikot. So nagma-matter actually yung radius, di ba? Okay, yung radius, which means na tawag dito yung mass or yung moment of inertia, okay, is not only dependent on the mass but it's also dependent on yung radius. Okay? So importante 'yan. So mamaya i-discuss natin 'yan. Mamaya i-discuss natin mas maigi kung ano yung moment of inertia. Actually hindi mamaya, ngayon na. Nauna. Okay. So ang moment of inertia is, ang expression for moment of inertia is m1 r1 squared plus m2 r2 squared and so on and so forth, or it's just the sum mi ri squared. Okay? So for discrete particles. Pero for continuous particles, mag-integrate kayo. Okay? And ayaw ko kayong ipag-integrate. Kawawa naman kayo. Marami kayong integral na gagawin sa upper classes, upper courses. Okay? So, now, since nakita natin na ang moment of inertia depends on yung geometry ng object, ito yung iba't ibang moments of inertia ng iba't ibang objects. So, tignan nyo, nagde-depend din siya sa axis. Kung nasaan yung axis of rotation. Like for example, itong una, yung slender rod, yung axis of rotation niya ay nasa gitna. At ang moment of inertia niya is 112 ml squared. Okay. Pag nilipat niyo pag-shift niyo yung axis niya dun sa dulo, na-imagine niyo naman yung pag-ikot niya, di ba? Yung sa gitna, pag ganito yung ikot. Right? Yung sa dulo, pag ganyan yung ikot. Ano nangyari sa moment of inertia? Tumaas. 1/3 ml squared. Kung meron kayong slab, okay, at yung axis of rotation niya ay nasa gitna, ito yung moment of inertia niya. At kung ilipat niyo yung axis of rotation, okay, so yung una, pag ganito yung axis of rotation, yung pangalawa, pag ganyan yung axis of rotation niya, dito yung axis. Di ba? So ganyan yung ikot. Right? So magkaiba sila ng moment of inertia, 1/3 ma squared. Kung meron kayong hollow na cylinder, yan ang moment of inertia. Pag solid cylinder, yan ang moment of inertia. Okay, thin-walled hollow cylinder, solid sphere, at saka thin-walled hollow sphere. So iba-iba lang moment of inertia. So huwag kayong mag-alala kasi bibigay yung expressions ng moment of inertia sa exam. Hindi nyo kailangan kabisaduhin yan. Okay? So, ang point dito is, ang moment of inertia, which is yung analog ng mass, not only depends on the mass, but also depends on the geometry, okay, nung object. Okay, and ito yung mga iba't ibang examples nung dependence ng moment of inertia dun sa geometry. Okay, any questions regarding this? Okay, so wala. Okay, so ako naman magtatanong. Let's see if we can, tignan natin kung naintindihan ninyo. Try nyo rin na i-solve dyan sa notebook ninyo. Pero i-solve na natin itong ngayon bago tayo mag-break. So isang problem muna bago tayo mag-break. So ito yung problem 9.1. Okay, letter A, what angle, nababasa niyo ba? So what angle in radians is subtended by an arc 1.5 meters long.
Dito pala niya. Okay, what angle in radians is subtended by an arc 1.50 meters long on the circumference of a circle of radius 2.5 meters. What is this angle in degrees? Actually, alam niyo talaga, isa sa mga issues ninyo sa physics, hindi talaga hindi talaga physics eh. Yung English talaga yung problema. I mean, nakakatawa, di ba? Pero tignan niyo yung consequence dahil hindi niyo naintindihan yung question, di ba? So, paano niyo naintindihan itong question na ito? Ano yung mga hindi niyo naintindihan na words? Remember, wag kayong mahiya. Wala na kayong pakialam dahil ayaw niyo magkasingko, okay? Ano ibig sabihin ng subtended? Ibig sabihin yung parang dinaanan niya. Okay. Subtended by an arc or covered by an arc. Yun yung simple na ano niyan. Simple na anong tawag dito? Na synonym. Okay, ano pang hindi nyo naintindihan? Okay na? Naintindihan nyo na yung lahat ng words dyan sa sentence na yun? Naintindihan nyo na? Okay, so anong ibig sabihin ng subtended by an arc or covered by an arc 1.5 meters long? So kung merong circle, paano nyo i-represent yung 1.5 meters? Arc length, exactly, arc length. Okay. Now, ano yung circumference ng circle? Ano circumference? Unknown, di ba? Ano ba yung 2.5 meters? Radius. So, ito ngayon yung R equals 2.5 meters. And then, meron kayong arc length na 1.5. Okay? So, kunwari, 1.5 yan. Dahil hindi tayo sigurado talaga kung anong circumference ng circle, di ba? So, yan. Oh, so anong given ngayon? So, wait, teka, bago ko muna itanungin yan. Importante na naintindihan nyo yung problem. Importante na alam nyo yung na yung English nyo ay working properly. Okay? So if you did this, kung ganyan ang interpretation niyo sa utak niyo, tama yung interpretation na yan. Okay, so now what do you have? Ano yung given ngayon? Ano yung 1.5? Yon, 2.5 meters and then S is 1.5 meters. And how are these two quantities related? S equal to R theta. At anong pinapahanap? Theta. So theta is S over R. Okay, mag-ingat kayo sa sa math. Okay? 1.5 meters divided by 2.5 meters. Ilan ito? Ilan yan? Kailangan nyo pa bang i-calculator yan? 0.6 ang units? Radians. Okay, 0.6 radians. Okay, and how much is this in degrees? Multiplied by? Nasa ng 180? Nasa numerator or denominator? Paano siya kung nasa numerator siya, paano siya magka-cancel with the radians? Denominator siya dapat, di ba? 2 pi radians para mag-cancel yung radians na yon, di ba? So, 360 dapat nasa ibabaw. Anong sagot dito? Around mga 32 degrees siguro or less than 32 degrees. Tama ba? Greater pala. 34 degrees. Okay, so 34 degrees. So nasagutan na natin yung letter A. Tama? Tama? Nasagutan na natin yung letter A? Yay! 1 point. Ang kuripot naman ni Sir sa points. Malamang, ay hindi nyo pa pala nakikita yung exam, ano? Okay. Letter B, an arc 14 centimeters long on the circumference of a circle subtends an angle of 128 degrees. Anong hindi nyo naintindihan dyan?
Okay, so ngayon, mukhang naintindihan nyo, no? Kasi alam niyo na yung word na subtend. So ano yung, kung may circle tayo na i-drawing, paano natin i-represent yung mga numbers na nandiyan dyan? Ano yung 14 centimeters long? Paano nyo i-represent yan? Arc length. So, ito yung somewhere here, merong 14 centimeters. Tama? Okay. Tapos, ano pa yung alam niyo? 128 degrees. Diba? So, ito yung, dapat pala ganyan lang, sorry. So, ganyan lang dapat. Ito yung 14 centimeters. Ito yung 128 degrees. Okay? At ang pinapahanap dito ay radius ng circle. So, paano nyo kukunin yung radius ng circle? Alam nyo yung arc length, which is 14 centimeters. Ano yung theta? 128 degrees. At ang hinahanap niyo ay radius. Paano sila related sa isa't isa? R theta. Paano nyo kukunin yung R? R is equal to S over theta. Now, yung theta na yan, remember, it always has to be in radians. So, anong conversion? Dapat nasa ilalim yung degrees para mag-cancel, di ba? Nasa ibabaw yung radians. Okay. So, ilan yan ngayon? 128 divided by 360 times 2 pi. is 4 pi over 3. So, ilan? 2.23 radians? Okay. So, 2.23 radians. So, ito ngayon ay 14 centimeters divided by 2.23 radians. So, ilan yan? 14 divided by 2.23. Ang radius ay? 6.28 centimeters. Saktong 2 pa yun, 6.28. Diba? Wala lang, coincidence. Okay, letter C. The angle between two radii of a circle with radius 1.5 meters is 0.7 radians. Okay, one length of an arc is intercepted on the circumference of the circle by the two radii. So, paano natin interpret yan? So, kung meron tayong circle, okay, ano ang alam natin dito? Dalawang 1.5, di ba? O dalawang radii, di ba? Tapos, ang angle na sinasubtend nila ay 0.70 radians. At, ang radii ay 1.5 meters. Ang hinahanap dito ay arc length. Tama? So, S is equal to arc theta. So, 1.5 meters. Yung radius na 0.7 radians. Ano yung arc length ngayon? 1.5 times 0.7. Ilan? 1.05 meters. Yes. Previous? Yung alin? Okay lang naman kahit hindi convert. Okay lang naman. Basta ang importante is consistent ka dun sa units. Okay? Any questions? Okay, so let's take a break. Mga 10 minutes. So 5:03, balik tayo ng 6:03. Siguro nakain nyo na yung pizza and cake by then, ano? Okay, sige. Swerte ka. Swerte ka. May pizza and cake eh. Okay, so let's continue. So ito yung ibang exercises. Itong exercise na to is tawag dito
tests your knowledge dun sa relationship between theta, angular velocity, tsaka angular acceleration. Okay? And ito naman, test your knowledge paggamit ng kinematic equations dun sa rotational motion. Okay? So we move on. Okay? Actually, ito i-try natin na i-solve. Okay? Itong exercise na to is about moment of inertia. So this is just a simple na wheel. Okay? And the wheel is constructed as shown. So anong tawag dito? Alam niyo naman tawag dun sa ano, no? Dun sa circle, dun sa wheel. Ang tawag dun ay yung bilog dun sa yung bilog sa yan, yung bilog na yan. Yung bilog na yan, anong tawag diyan? Hindi, yung wheel yung buo. Anong tawag diyan sa yung bilog lang na yan? Tawag diyan ay lang yung circle. Rim. Rim ng gulong. Ayan o, rim. Diba? Oh, rim. Okay. Ano tawag dito? Spokes, di ba? Oh, para sa bisikleta maraming spokes. Pero sa gulong ng kalesa, okay, merong, at least in this example, ilang spokes meron? 8. Sana ganun lang kadali yung question sa exam. Kaso hindi. Okay, so tignan nyo. The radius of the wheel is 0.300 meters and the rim has a mass of 1.4 kilograms. Okay. Each of the 8 spokes that lie along a diameter and are 0.300 meters long has a mass of 0.280 kilograms. Okay, what is the moment of inertia of the wheel, yung buo, about an axis through its center and perpendicular to the plane of the wheel? So, tinatanong kung ano yung total na moment of inertia. So, ilang terms ang i-add natin dito? Okay, pwedeng dalawa, pwedeng siyam. Okay, depende kung paano niyo gustong interpret, di ba? Pwede ring 5. Okay, pero let's start with 2. Ano yung first term? Yung first term ay yung moment of inertia dahil sa rim. At yung second term ay moment of inertia dahil sa spokes. Pero meron kang 8 spokes, so i-multiply nyo lang yan by 8. Okay. Ngayon, kung babalik tayo dito, alin dito sa mga yan ang gagamitin natin ng moment of inertia? Yung G at saka excuse. Ano ba talaga? Hindi kayo sigurado. Balikan natin yung gulong. Ayan. So, i-consider nyo na 8 spokes. Anong gagamitin natin dito na moment of inertia? A or B? B. Pero kung i-consider nyo to na 4 spokes, anong gagamitin nyo na moment of inertia? Yung A, kasi nasa gitna yung axis of rotation. Okay? So, yung B gamitin natin? Ano yung moment of inertia dyan? 1/3 ml squared. Tapos yung sa G, anong moment of inertia? mr squared. Okay, so sulat natin yon. So para dun sa wheel, para dun sa rim, it's mr squared. Okay, ano yung mass ng rim? 1.4 kilograms times, ano yung radius ng rim? Meters squared. Okay? So, and then yung pangalawa ay yung spoke. Yung isang spoke na yung axis of rotation niya ay nasa isang end. Di ba? So, ano nga yung niya? Moment of inertia? 1/3 ml squared. Ano yung m?
Anong mass ng bawat spoke? Kilograms times 0.3 meters squared. Okay, so yung total na moment of inertia ay yung moment of inertia dahil sa rim plus 8 times yung moment of inertia ng spoke. Okay, so ilan lahat yan? Sige, paki-compute. Yan. Ilan? Ilan? 0.1932. Okay, so 193. Okay, anong units nito? Ang unit ng mass ay at ang unit ng length ay pero squared to, so meters squared. So ang unit ng moment of inertia is kilogram meter squared. Ganyan din ba nakuha nyo? Ganyan din nakuha nyo? Hindi ka naman nag-compute. Sumasagot ka. Kita-kita kung di ka nag-compute dyan. Hindi pa nga siya tapos. Walang iya. Okay? Yan din nakuha nyo? Okay. Now, let's just try yung isang moment of inertia na kung saan yung axis of rotation nasa gitna. So, yung letter A is 112 ml squared, right? So, kung yun ang gagamitin natin, so yung total na moment of inertia is, yung moment of inertia dahil sa rim, which is, ano yun? 1.4 kilograms times 0.300 meters squared. Plus, yung moment of inertia na 1/12. Okay, anong mass ang gagamitin natin dito ngayon? So, imbis na isang spoke, itong buo ang natin kasi yung axis of rotation dito sa gitna. Diba? Anong mass ang gagamitin natin dito? Times 2. So, 0.560 kilograms. Diba? 0.560 kilograms. At ano yung length na gagamitin natin dito? Times 2 din. So, 0.6 meters squared. Okay, so check nyo kung pareho. Ha? Ay, times 4 pa nga pala. Times 4. Pareho? 0.193. Okay, kilogram meter squared. Okay? Yes, anong tanong? Okay na? Okay. Okay, this is another problem pero bigay ko na lang yung solution sa inyo. Okay, now let's talk about force. Lahat ng bagay ay pag-uusapan natin dito related sa physics. Ang hindi natin pag-uusapan ay si Bruno. Talagang may kakanta pa talaga. Linear and rotational. Sa linear motion, force yung pinag-uusapan. Okay? At according to Newton's laws of motion, ang sum ng force ay equal sa mass times acceleration. Okay? Now, ano ang equivalent ng force sa rotational motion? Ang equivalent niyan ay torque.
So ang torque, symbolized by yung Greek letter na tau. Okay? So sum ng lahat ng torques ay equal sa, ano equivalent ng mass sa rotational motion? Moment of inertia, at yung equivalent ng acceleration, linear acceleration sa rotational motion, angular acceleration. Okay? Now, ano ang definition ng torque? Ang definition ng torque is, okay, torque is a vector quantity. Ang definition ng torque is R, okay, which is tinatawag natin oftentimes as the lever arm, multiplied by force. Now, itong multiplication na to is a cross product. Okay, and if you recall, dun sa very first few meetings natin, discuss natin ang cross product. Cross product is one type of tawag dito, one way to multiply vector quantities. Okay? Pag nag-multiply kayo pag magamit kayo ng cross product, okay, ang tawag dito, you're actually considering yung magnitude niya. Ano yung magnitude ng cross product na ito? So yung magnitude is RF sine theta or phi. Yung phi dito is the angle between R and F. At yung direction ng tau ay makukuha nyo using the right hand rule. Okay? Right hand rule. So you start with yung direction ng R, i-move nyo yung fingers nyo papunta sa direction ng F, at kung saan nakaturo yung thumb, doon nakaturo yung torque. Okay? Now, bibigyan ko kayo ng example kung anong significance ng torque na yan. Hindi ko alam kung madidinig pa rin naman dito. Now, isang magandang example ay yung parang door dito. Okay. Siyempre, pag ang tawag dito, parang bukas yung door, ang ikot siya, di ba? Tama? Yung rotation niya ay pagana. Okay? Okay. Now, kung gusto kong buksan yung door, saan ko siya nakawakan? Door na. Dito yung door na. Yung door na. Sasarap ko yung door. Dito yung door na. Nakatanda yung door na ito. That's register. Bakit yung register? Bakit yung register yung door na ito? Kaya dito sa as close as possible dito, as far as possible dun sa focusing access to location. Parang ilang sa hindi force. That's all. Okay? Kasi pag nilagay yung dito yung doorknob, nilagay yung dito yung doorknob, mas malaki yung force. Pero dito, malaki yung force. Kasi mas malaki yung lever arm. Lever arm is the distance from an axis to location to the point kung saan yung ina-apply yung force. Dito yung ina-apply yung force. Pull and push. Dito yung force. Back. So R is the points from the axis towards the point kung saan ina-apply yung force. Dito yung R ninyo. Pag hinila ko, yung force ay nakatulog dyan sa inyo. So R back, R cross F. Tama? Nakatulog ang torque? Torque ko pa. Pero pag tinulak ko siya ganyan, saan nakatulog yung torque? Taas na. Okay? And the larger the lever arm, mas palaki yung torque. Ito imagine mo, kung dito ko itutulak yung torque, diba? Bakit? Ang hirap. Kasi kailangan nyo ng extra na force para mag-compensate yung sa maliit na lever arm. So apply the same. Okay? Okay? So yun yung isang magandang example. Yun. Kapag mo yung direction ng radius na direction of the ay This is something lang. so yung radius ko is nasa your radius and then
Okay, okay, okay. Okay, tama ka dyan. Naintindihan ko na ibig mong sabihin. Okay. Anong sinasabi ni... Hindi ko sabihin. Ano sinasabi niya? Sinasabi niya is, hindi mo mabubuksan yung pinto ng kamay niya. Yung force na in-apply po ay the same direction as the lever arm. Remember, lever arm is from the axis of the patient to the point kung saan pinaka yung force. So lever arm, ganyan. Ang force, gano'n. Diba? So walang torque as a result of the force na in-apply po. Makikita nyo naman yung mathematically kasi ang R ay pag ganito at yung force ay pag ganyan, ang angle between R and F 180, di ba? Kasi ganyan yung R, ang ganyan yung so 180 degrees yung angle between them. At pag ang sign ng 180 ay, anong sign ng 180? Zero. So wala kayong torque na yan. Okay? And it's always the case kapag yung force ay nakatulog dun sa axis of rotation, okay, wala kayong torque na ganun. Hindi na limbawa na i-try kong buksan yung pinto. O i-try ko isara yung pinto dito mismo sa axis of rotation. Imposible, di ba? Diba? Kung sino mga magawa sa inyo, papasak na. Okay? So yun yung sinasabi niya na idea. Okay? So, ganun din dito. So, ito yung ibang example. Ito ay, anong tawag mo sa equipment na yan? Sa tool na yan? Torque wrench. Okay, wrench. Okay? Torque wrench. Siyempre, ina-apply niyo yan nag-apply kayo ng force dun sa as far as possible. Diba? Okay, para mas malaki yung torque. Okay, now anong tawag dito? Yung torque ay pwede nyong isum. Okay, now yung sum ng lahat ng torques will give you yung product ng moment of inertia at angular acceleration. So yung net na rotational motion. So ito yung net rotational force. Okay? So ang ibig ko sabihin is this. Ito dito sa figure na ito, merong tatlong forces na ina-apply dito sa irregularly shaped na object. Yung F1 is applied along this line. Okay, at yung line na yan is a distance L1 from the axis of rotation. Okay, so yung lever arm nyo ay ito at ito yung force. Anong direction ng torque? Into or out of the iPad? R1 cross F. So, POV ninyo ay out of the screen. Tama? Okay. F2. Yung F2 naman ay dito. So, yung lever arm ay itong L2. Okay. Perpendicular distance from the axis of rotation to the point kung saan ina-apply yung force. Okay. Ano ang direction ng torque dyan? Into the screen. Tama? Into the screen. Okay. Now, yung third force, kung papansin niyo ay nag-act along the line which touches the axis of rotation. So, anong effect ng F3? Anong torque dahil sa F3? Zero kasi it's applied along the line crossing the axis of rotation. So, walang torque as a result of F3. Pero may torque as a result of F1 and F2. And kung isasum nyo lahat yan, kung alin yung mas dominant na torque, dahil sa F1 o dahil sa F2, ganun mag-move yung object. Yun yung magiging motion. Okay. So, ganun din dito sa mga examples na ito.
Okay, dito pinapakita lang kung paano i-calculate yung torque. Okay. Okay, and kung bakit, anong tawag dito? Kung bakit ang kino-consider lang natin ay yung perpendicular na distance, okay, nung anong tawag dito nung lever arm with respect to the force. Okay? So makikita niyo yun dito sa next slide. Okay, yan. Actually may isa kayong kaklase na nagtanong about this kasi well, nag-advance reading siya. Okay? Lahat kayo nakatingin kagad. At nagtanong siya kung bakit, anong tawag dito? Bakit dun sa example, hindi yung, anong example yun? Anyway, bakit hindi yung isang distance yung kino-consider? Bakit yung isa? Okay, ito yung rason, ito yung sagot. Now, kung papansinin nyo, ito yung lever. Okay, and yung distance niyan, yan yung distance ng lever arm, yan yung R. Okay? Pero yung force na in-apply niya ay hindi perpendicular dun sa lever arm. Now, yung force na yan ay pwede nyo i-break down into its perpendicular component, perpendicular dito sa lever arm, at saka parallel component. And obviously, yung parallel component ng force na yan will not have any effect on the net torque. Diba? Kasi along the ano siya, along the axis of rotation. Pero yung perpendicular na component, siya yung magkukos ng torque. Okay, so that's why when you solve problems like this, you always consider yung perpendicular na anong tawag dito na orientation ng lever arm at saka nung force. Okay? Okay? Okay. Sige, mas magiging clear yan of course pag nagsosolve na kayo ng problems. Now let's go dun sa direction ng torque. Okay, dito, okay, sa example na ito, paano yung pag-ikot niya? Pag-ikot niya ay pag-ganyan, di ba? Ibig sabihin, nag-apply siya ng force na pag-ganyan. Tama ba? So yung force na ina-apply niya ay out of the screen. Kaya tundok yan kasi out of the screen. Okay? So pag ginawa niyo yung right hand rule, R, cross, F, sa nakatuloy yung thumb. So yung torque ay nakatuloy sa taas. Yung direction of torque in this case ay upward. Okay, now, kung ito naman ang gagawin ninyo, ang paghila, again, it's out of the screen, out of the page. Paghila pa ganyan, yung equal ay ganyan. Okay, so in that case, R cross F. Okay, nakaturo, downward. Okay, at kung napapansin niyo, gumagalaw, nag-move ako pag nag-ano, hindi ko pinipilit. Huwag pipilitin. Pwede rin naman, nakaganyan kayo, ganyan. Okay? So R cross F. Pero kung gusto niyo mas madali, gamitin niyo yung left hand. R cross F. Kung saan nakaturo ang thumb, dahil left hand dito, balik na rin niyo na. Okay? Yung direction na. Dalawa naman yung kamay ninyo, so gamitin niyo yung dalawang kamay. Magiging exciting itong ano na to, itong exam na to, di ba? At kayo, gumaganyan kayo. Okay. Ha? Counterclockwise. Okay. Now, okay, ito na yung komplikasyon dito. Paano? Pampa-level up. Hindi lang ako gagamit ng negative
parating positive reinforcement. Ito yung pampa-level up sa mga problems. Yung motion na ito involves two types. One that is linear and one that is rotational. Okay, so combination na ito ng linear at saka ng rotational na motion. Okay, now before, kung naalala ninyo, pinag-uusapan natin yung center of mass. Okay, if you talk about yung linear na motion, okay, ang tinitignan natin dito ay yung linear velocity ng center of mass. Okay, so if you're considering, for example, yung kinetic energy, okay, ng motion nito, you have to consider two types of kinetic energy. One that is due to linear motion and the other ay dahil sa rotational motion. So 1/2 mv cm squared. And remember, nilagay ko yung cm dyan to indicate na ito ay velocity ng center of mass. Tinitignan natin yung velocity of the center of mass to describe yung linear component ng kinetic energy. Okay? Plus, ito naman yung rotational component. Okay, I omega squared. Now, tingnan nyo mabuti. Meron ding subscript na cm dun sa moment of inertia. Ito ay moment of inertia ng center of mass, which means ang axis of rotation na i-consider ninyo ay axis through the center of mass. Okay? Okay. Anong ibig natin sabihin dyan? Babalikan natin itong figure na ito. Itong axis ba na dito ay axis to the center of mass or hindi? Yes. Ito. Okay. Ito. 1 point. Ang kuripot sa points. Okay. Okay na? Okay na? Okay. So kung babalik, saan na ba tayo kanina? Ito. Okay? So, again, now that we're considering two types of motion, we are, ano tawag dito? Yung expressions natin, for example, sa kinetic energy involves two types of, tawag dito, expressions. One that's due to the linear motion and the other that is due to the rotational motion. Okay? Pag linear, 1/2 mv squared. Pag rotational, 1/2 I omega squared. Ayos? Ayos? Okay. Now, kung titignan nyo rito sa figures na ito, okay, merong iba't ibang klaseng velocities. Okay? Yung first na figure na nandoon, hindi yan umiikot. Nagsa-slide lang yan. Okay? Kaya, at any point dun sa circle, pare-pareho sila ng velocities. It's exactly the same as the velocity of the center of mass. Pero once na umikot na yan, okay, mag-iiba yung velocities at each point in the circle. Ito, kung ang reference natin ay itong axis na ito, at sinasabi natin na relative to that axis, hindi gumagalaw yung wheel. So umiikot lang yung wheel. Okay, pero yung axis hindi gumagalaw. So yung velocity ng center of mass is 0. Diba? Yung gitna, yung center of mass niya is 0. Yung velocity dito sa taas, relative to the center of mass ay
forward motion. Forward moving. Kasi yung rotation pag ganyan. Diba? So yung velocity to taas ay forward. Excuse. Yung tangential velocity ay to the right. Okay? Dito, yung tangential velocity ay downward. Dito, yung tangential velocity ay upward. At dito, yung tangential velocity ay, sabi ni Beyonce, to the left. Okay? Okay? Okay. Now, yun nandun sa taas is equal to the velocity of the center of mass. Yun nandun sa baba, yung speed niya ay pareho sa speed ng center of mass, pero yung velocity niya is towards the left. Okay? Kaya may negative sign dyan. Okay? Now, kung pagagalawin na natin yung center of mass, the same way as yung gulong ng bisikleta, pag umaandar na yung bisikleta, syempre kung ano yung velocity ng bisikleta, yun din yung velocity ng center of mass. Tama? Tama? Okay. Doon sa taas, mas mabilis siya kaysa doon sa center of mass. Diba? Kasi kailangan niyang umikot, kailangan niyang mag-move forward faster than the center of mass para umikot yung gulong, diba? Para mag-move forward yung bisikleta, right? Dito sa baba, meron kang velocity of center of mass, pero meron ka ring opposing na velocity ng center of mass dahil dito. Kaya dyan sa baba, zero yung velocity ang ikot niya. Okay? At dito naman, pag ganyan yung velocity, kasi meron ka nito, and then meron kang forward motion, kaya ganyan yan. At dito, pag ganyan, kasi meron kang forward motion, and then meron kang ganito, dahil dito. Okay? So, pag kinumbine nyo na yung translation, at saka yung rotation, ito yung magiging result. Okay, so yan yung point of view. Pwede natin sabihin na point of view kay relative sa center of mass ng gulong. Okay, so para mas maging malinaw yan, mag-consider tayo ng examples later. Okay, ano pang hindi natin na-consider dito? Okay. Ano pa yung mga quantities na hindi natin na-consider before? Work. Paano natin define ang work? Force times. Actually, integral, yung general expression is force, integral ng force times displacement, right? Okay. So in rotational motion, this will become torque. D, ano equivalent ng S sa rotational motion? Theta. Okay, so this is from theta 1 to theta 2. So from S1 to S2. Linear momentum. Anong definition ng linear momentum? Mass times velocity. So ang momentum sa rotational motion, ang angular momentum is symbolized by capital letter L. Ano equivalent ng M sa rotational motion? At yung V? Okay. So yan yung definition ng angular momentum sa rotational motion. Then meron tayong kinonsider na sa linear motion, meron tayong kinonsider na expression na 1/2
mv squared, mv1 squared plus mgy1, nalala nyo to, no? Kasi kaka-exam nyo lang eh. Work other is equal to 1/2 by 2 squared plus mgy2. Okay, so this is essentially conservation of energy. Tama?